Medyo mga surfing stuff, merong mga tattoo shop. Ayan, so nag-text sa atin si Cebu Pacific. Nagdagdag po ako ng Klook credits kasi may mga Klook credits ako. Kasi ayan yung mga amount na pwede. May Johnny Rockets dito kung saan pwede kayong kumain. Magkatabi lang pala yung sa Grab tapos sa Gojek. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At ngayon po, ayan, nakikita nyo nandito ngayon tayo sa NAIA Terminal 3 dahil pupunta tayo sa isa sa mga favorite place natin sa Indonesia, ang Bali! Okay? So ngayon, tara, gusto ko muna ipakita sa inyo since nandito ako sa harapan na ito po ang itsura ng OFW Lounge. So if ever kung OFW kayo, pwede kayong pumasok dyan. O, diba? Ang ganda. Dati ang mga opisina yan ng mga airlines, pero ngayon OFW lounge na siya. So ngayon po, it's already 8 o'clock. And actually, ang flight ko dito, 3 a.m. pa. Pero since kasama ko yung mga kaibigan ko, nagpunta kami ng maaga dahil di ba may food hall dito sa second floor. Like, I mean sa third floor ata yun o fourth floor. Yung kung saan pwede tayo doon kumain, pwede tayo mag-cafe. So, mag-spend muna kami ng time doon. Papakita ko din naman sa inyo kung saan kami doon iinom ng coffee at kakain. Ayan, dyan tayo pupunta sa floor na yan. Madaming kainan dyan. So if ever, kung first timer kayo, pwede kayo dyan pumanik. Like for example, kung kunyari, kung meron kayong mga kasama na hindi naman lilipad, pwede sila pumanik dyan kahit wala silang flight. Ayan, so ito po yung mismong McDonald's, tas may Tim Hortons dyan. Pero feeling ko sa Bean Gallery tayo. Doon tayo, Bean Gallery Coffee Bean pala. Okay, so nakapag-stay na ako doon sa mismong Pugs ng more than 3 hours. And yes guys, ang tagal ko talaga nag-stay. Though productive naman kasi meron ako mga ginawang trabaho. At ngayon, ituloy na natin yung vlog natin at gusto kong i-share sa inyo na sa immigration kanina dyan sa ibaba. Alam niyo ba kung ano tinanong lang sa akin? Isa lang. Ang tanong lang sa akin is government employee ka ba? Yun lang naman po ang tinanong sa atin para in case na kung gusto nyo malaman is yun, shinare ko lang sa inyo and wala nang tinanong na iba. Diba usually, tinatanong is kung kailan ka babalik, ganyan, pero ngayon wala pong tinanong na ganun. Ayun, nakakatuwa, time check, walang gaanong tao ngayon dito sa airport, nakakatuwa lang. Ayan, so nag-text sa atin si Cebu Pacific, so bago na yung gate number natin, hindi na 104, 1112 na lang. Ganun yun ha, if ever kung first time traveler po kayong nanonood, yung may mga nanonood tayong first time traveler, is may mga tendency kasi na paiba-iba yung boarding gate, kaya dapat lagi kayong aware. Kasi may tendency din na maiwan din kayo, di ba? Kaya yun. Ayan, dito na tayo sa gate 112. Okay, so nakasakay na ngayon tayo dito sa airplane. So, ang flight natin 5J279, 3:45 AM. Then, ang dating natin doon sa Bali Denpasar is 7:50 AM. Okay, so walang time difference po ang Bali at ang Pilipinas. Isa tayo sa unang nakasakay. Though medyo hassle lang talaga yung experience namin ngayon dahil sira yung tube. Alam niyo yung nagtutugon sa mismong building tapos sa mismong aeroplano. Hindi siya functional. So, mano-mano kaming naglakad, mano-mano kaming bumaba sa mismong hagdan sa mismong airport, tapos pumanik, ganung level. Though, ginagawa naman natin yan sa domestic. Ayan, so kailangan natin mag-ready at matulog para may energy tayo pagdating doon dahil ang flight time is 3 hours and 30 minutes. O diba, matagal-tagal din yun. Okay guys, so we're finally here sa Ngurah Rai International Airport. So ayan, mamaya na lang ako mag-video kasi explain ko sa inyo yung naranasan ko dito nung nakaraan. Malapit na kasi tayo sa immigration, so off ko na muna yung camera. Okay, so finally, nakalagpas na tayo sa immigration area. At syempre, wait. Ayan, gusto ko muna sabihin sa inyo na welcome to Bali! Wow! At ayan, paglagpas po ng immigration area, ito na yung makikita nyo. Ano yan? Baggage belt climbing area, okay? So ngayon, gusto kong explain sa inyo yung reason kung bakit ko sinabi na wag na muna mag-video doon kanina, di ba? Sinabi ko yan. Dahil po noong nakaraan ay ganun po ang nangyari sa akin at na-power trip po ako ng immigration officer. And at the same time, parang na-scam tayo o hindi ko alam kung anong tamang terminolohiya na pwede kong gamitin. Pero, nanghingi sila ng pera sa akin, okay? So, ngayon pa lang, winawarningan ko lang lahat ng magpupunta dito na please don't use your phone to take a photo kahit doon sa mga may Bali-Bali area pa lang. Basta hanggat hindi kayo nakalagpas ng immigration area. Kasi, yung mga welcome to Bali vibe, welcome to Bali mga picture, pwede namang after ng immigration. Kasi po, ganun po yung nangyayari sa akin. Like, kinonfirm ito nung Bali-based kong friend. Tapos, kinonfirm dito ng mga Indonesian friend ko na based naman sa Jakarta. Okay? Lahat yung mga content creators friend ko doon na yung mga ibang immigration officer, hindi ko din generalize yung mga ibang immigration officer daw dito pagka nakakita na meron kang cellphone na hawak, tapos kunyari parang nagko-photo, like from afar, kahit wala pa sa immigration area, basta kahit malayo, basta malaki kasi guys immigration area dito. Manoorin nyo nun sa ibang vlog kung nakapag-video sila.
Sensya na hindi ko na i-videohan dito. Pero sige, screenshot ko dito. Itong area na to. So, yan po. Kapag ka nakita kayo na merong hawak kayong cellphone or what, parang sasabihin nila, bakit ka may hawak na ganyan, tapos tatakutin ka, ganung level, tapos maghihingi ng pera. Nakalimutan ko na yung story ako that time kung magkano yung hiningi sa akin, pero million yun sa pera nila ha, million sa pera nila. So panoorin nyo na lang sa episode 1 ng Bali series ko. Unang punta ko dito kasama yung sister ko, and scroll down nyo na lang yan sa YouTube kasi ito po third punta ko to sa Bali. First punta ko is kasama ko yung sister ko. Second punta ko solo travel na quick lang. At ngayon third punta ko solo travel lang ulit na quick, okay? Ayan, so kung gusto ko nga pala sa inyo i-share na nagbuy nga pala ako ng eSIM sa Klook. So ito po yung binay ko. So 5 days ang aking binili kasi 5 araw lang tayo dito, tapos daily 3 gig. So ang total price on is 687 po. Again, if ever kung magbabayad kayo dyan, you can use my code PaulIvanClook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Maximum of 5 times of usage. Na tignan nyo. So bakit 599 lang ang aking binayaran? Kasi nagdagdag po ako ng Klook credits kasi may mga Klook credits ako. Siyempre lagi natin ginagamit ang Klook. So yan, nabawasan siya. Okay, ang gagawin natin ngayon ay mag-withdraw. Okay, at makalabas na sa area na to. Okay, so ito yung mga money changeran dito guys. Ayun, nasugan si may BRI, may Mandiri, pero dito tayo sa BNI mag-withdraw. Okay, so pwede kayo dito magpa-money exchange if gusto nyo. Though ako, usually dito ako nag-withdraw sa area na yan, okay? And again, I'll use my Gcash card for good conversion. Ayan, okay, mag-withdraw na tayo. So, pasok nyo yung card dyan, then check natin kung magkano yung fee. Ayan, English, PIN. Tapos ayan yung mga amount na pwede. Go tayo, wala dyan, 2M lang. Kasi saglit lang naman tayo dito. Savings. Okay. So nakapag-withdraw na tayo. Pagka mag-withdraw kayo doon, 100k yung mga bill na lalabas. And maximum na pwede nyo i-withdraw is 2.5 million rupiah. Okay? Actually, hinintay ko lang mag-text yung Gcash para masabi ko sa inyo kung magkano yung bumawa sa aking card sa halagang 2 million rupiah. Yan, as you can see, dito na tayo sa area ngayon ng mga claimant ng SIM card. If ever, yan po ang area sa pag-claim ng SIM card kapag bumili kayo via Klook. And so far, pagka physical SIM card, dito ang card na kinukuha ko, itong card na yun ng XL Axiata kasi yan ang tried and tested ko. Mapapunta ako noon sa Jakarta, tapos nung punta ko dito sa Bali is yan, walang poor connection so far. But now yung eSIM na in-avail ko is yun pa din yung brand niya. Kaya again, if ever kung gusto nyo na same tayo ng experience, yung link ilalagay ko sa ibaba para same at mabilis din ang data nyo. Alam nyo, fun fact, sikat po dito ang brand Apollo. So meron siyang mga parang outlet na malalaki. So ito yung mismo arrivals area. Ayan, bilihan ng alak. Sino ba bibili ng alak? Pagdating. Okay, so ayan. May mga chill drinks dito na parang 7-Eleven vibe. Ayan, meron din ditong mga bilihan ng something-somethingan. Mga electronics, children toys, personal care, ayan, mga sunscreen, syempre, ma-beach dito. Tapos, ayan, may Johnny Rockets dito kung saan pwede kayong kumain, kaya lang close sila ngayon. And ayan, yung SB dito. And usually, yan yung mga tinatambayan ng mga taong nag-a-arrive dito sa mismong Bali. Actually, alam nyo, napakaaga natin. Kasi 8 o'clock, andito na tayo. At ang check-in time natin, 3 p.m. Kasi ngayon, guys, hindi ako nag-avail. Kasi usually, di ba, pagka nakikita sa mga vlog ko, kahit maaga ako dumadating and dumidiretso ako ng hotel, this time kasi, hindi ako nag-avail nung a day before. So, usually, kunyari, ang dating ko 8, pati 7 binubuk ko. Gets nyo yung point? So, para 7 pa lang, nakabook na siya. So, 8 ng umaga, kahit madaling araw ako dumating, pwede akong pumasok. Pero ngayon, hindi. Ang binook ko is same day. So, ang mangyayari ay mamaya pa 3 p.m. Matagal-tagal pa. I think, kumain na muna tayo ng breakfast dito para maubos ang time natin. Grabe rin isang buong diretso sakop ni Burger King dito ha. Ang laki ng pwesto nila. And so start. Ayan, tumingin tayo. So ito ang presyo. Burger. Ay, may rice. Sige, mag-rice tayo. Gusto ko ng rice. Grabe ha, isang pirasong chicken nila, 70,000. 251 pesos na pala yun. Diyos ko Lord. Kaya ayoko nagko-convert eh. So ito yung fully loaded meal nila, 680. So parang ito yon, King Box ang pangalan. O sige, try na nga natin to. So parang gusto ko may cheese. Okay. Yan. So in total, babayaran ko is 185k. Okay, so dumating na yung orders natin. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga dapat nyo pang malaman maliban doon sa mga pinakita ko sa inyo kanina. Kasi may mga hindi ako naipakitang part, diba? Kasi nga, hindi tayo nakakalabas ng immigration. So, bago tayo lumagpas ng immigration, meron doon nakalagay na QR code. Unang QR code pa lang to. Yung unang QR code na yun, i-scan nyo,
Then, fill outan yon. Basic information, passport number, saan kayo tutuloy sa Bali, ganyan, hanggang kailang kayo. After nun, saka kayo pupunta doon sa mismong manual na immigration. May e-gate at may manual. Kapag ka e-gate, medyo hindi naglo-load. Medyo mas parang tawag doon, mas mabilis pa yung e-gate sa atin kumpara sa e-gate nila dito. Kaya itina-transfer kami doon sa manual na e-gate o yung mismo may mga tao. Then, ayun, after nun, okay na. Then, after doon, kunin mo na yung baggage mo. Then, after mo kunin yung baggage mo, may scan na naman na QR code. QR code number 2, ang QR code na to is para naman to sa customs declaration. And i-declare mo lang doon ilan yung baggage mo, kung ilan yung kasama mong family, ganyan. And after nun, okay na. And so far, parang ito yung itsura eh. Ganito yung itsura ng mismong QR code ng custom. Ayan, tatakpan ko na lang. Pero parang ganyan po ang itsura. Ang mangyayari, kapag after yung mabuksan yung nandun sa QR code, dun din mismo sa mismong website na yun, lalabas yung mismong QR code na ipascan kayo naman doon sa customs na tao, okay? So after nun, paglabas nyo, ito na. Yung pinakita ko na sa inyo kanina. Itong katabi ko na to, ito yung mga may ATM, tapos ito yung mga SIM card na pick up location, yun na yun, okay? Ganun lang kadali. And so far, ito yung pinaka-smooth ko na encounter dito sa Indonesia. And okay siya. Okay. Wala akong naging problema. Ay, ang galing. Tignan nyo, oh, meron na pala dito ganito yung Klook. Like Klook Airport Transfer Meeting Point. Nakakatuwa. So, if ever guys, kung gagamitin niyo yan at kung gusto niyo mag-Klook Airport Transfer, kung gusto niyo lang naman is gamitin niyo yung aking code na Paul Ivan Klook, pwede yan, applicable dyan. But, if you want to save more, pwede nyong gamitin yung Gojek. Okay? So, share ko lang sa inyo. Dito kasi merong Grab at merong Gojek. Gojek, parang localized, what do you call this? Localized application nila dito na mas mura. Okay? So, usually kapag nandito ako sa Bali, Gojek ang ginagamit ko. Before, nung mga kauna-unahang punta ko dito, nag-grab ako, pero nung na-discover ko yung Gojek, mas mura siya ng di hamak. Okay? Ayan, so lumakad na tayo dito. So nakikita niyo yung mga side na to. Dito yung mga, kunyari, meron kayong mga airport transfer na in-avail. So pipick upin kayo dito ng mga hotel na inyong sasakyan. Kunyari, meron ditong Hilton. Ayan, may nababasa ako ng mga iba't ibang name ng hotel. So dyan po yun. Pero since tayo nag-Gojek tayo, meron yung parang lounge area. Though yung Grab meron din, pero yung Gojek first time ko dun. So hanapin natin yun. Ayan, as you can see, magkatabi lang pala yung sa Grab tapos sa Gojek. So dito tayo sa Gojek pupunta. Okay, pasok tayo. Let's go. Push, push, push. Ay, malamig ah. Malamig. Diba? At least naka-aircon tayo dito sa lounge nila. Pero pamaya-maya pa ako magbubook. Ay, ano to? Parang tour. Ang galing naman. Oh, di ba? May ganyan sila. Okay, and na ang ating Gojek. Guys, napakabilis ng pag-book natin dito. Kinlik ko pa lang yung Go Instant nila. So, instant pala talaga yun. And meron silang code dito. So, ang mismong code, Go Bandara. Tapos, mamaminusan ng 17,000 rupiah. Diba? So, total price na babayaran natin is 94,500 rupiah. From here, going dun sa ating hotel. Kasi ang hotel po natin ay Lloyd's Inn. Sa Seminyak area yun. Kasi parang ang trippings ko ngayon sa trip na to Seminyak vibe lang. Mga Seminyak, ganun. Kasi guys, ano siya, tawag dito, yung trip ko ngayon, hindi siya yung tipong parang hardcore na travel. Yung parang relax lang talaga. Ganun lang yung parang gusto kong gawin. Siyempre, gusto ko, kahit ganyan ang gagawin ko ngayon, yung parang chill lang, isasama ko pa rin kayo para at least aware kayo. Tapos kung magustuhan nyo yung hotel ko, kung magustuhan nyo yung mga gagawin ko, pwede nyo ding i-apply sa upcoming Bali trip nyo. Okay? Kaya don't expect na ito po ay magkakaroon ng super daming episode kasi hindi po. Parang konti lang. Siguro 5 lang. I don't know. So ngayon, since papunta na tayo dun sa hotel natin, ang oras ay 9:41 AM. Titignan natin kung pwede mag-check-in early. Though, parang feeling ko siguro magbabayad ako ng extra kasi super aga. Like before 12. So, siguro half or 70% or ewan ko. Pero, mura lang din naman per day yung hotel na yun. So, kung whole, kasi inaantok na ako guys. Like, puyat ako. Meron kasi akong ginawang work kahapon bago ako mapunta sa airport. Ganyan. So, parang igagrab ko na din. Tignan natin. Sana may available. Ay, natignan nyo. Ganyan yung itsura ng road dito sa mismo Bali.
Puro mga store. Kasi di ba nga napakadami ng mga turista dito. Meron diyang mga surfing stuff, meron mga tattoo shop, meron mga pasalubong store, tapos may mga kainan, ganyan. Pero alam nyo, gusto ko lang din i-share habang nag-iintay tayo dun sa pupunta sa hotel natin, napakamura ng mga hotels dito sa Bali. Like kahit saan kayong booking platform mag-research, super mura niya per day, ay per night, I mean. Like itong Bali, ay itong Indonesia, itong yung Vietnam, tapos yung Malaysia. For me, yun yung mga may pinakamurang mga hotel. Sa Taiwan, mura yung cost of living, pero may times kasi na mahal lang ang hotel. Ganun. Pero dito, ang mura talaga sa Bali. Kaya ang saya-saya mag-travel dito. Super. Mga makikita kayo dito kung super budget traveler kayo, guys. Meron kayo makikita dito na mga 600 pesos per night, 500 pesos per night. Parang ano siya, parang Oyo ba basa dun, or kung ano pa man yung parang super budget na pwede ding i-book sa Pilipinas na mga parang my town, ganun. Magaganda din naman at safe din naman. Though hindi ko pa siya natatry kasi kapag ka nagpupunta ako dito sa Bali, ang gusto ko is syempre medyo maganda na yung hotel at the same time para ma-experience mo din and hindi din naman ganun kamahalan, di ba? Ayan, malapit na tayo sa ating hotel area. Wow, medyo matao pala yung paligid niya. Pwede tayo dito maglibot-libot, di ba? Para ma-share ko din sa inyo yung paligid. Oh, so papasok pala sa Eskinita, yung mismong Lloyd's Inn. Ayan, so andito na tayo. Sa kaloob-looban pala tong Lloyd's Inn. Aesthetic ka yan, pero nasa loob ka.